Alam niyo po, para hindi tayo tumigil kahit may crisis, ang kailangan po natin is the strength of His defense. Diba? Sa kay Nehemiah, ang lesson na makikita natin, yung talagang lakas ng kanyang kanlungan, ng kanyang depensa, ng kanyang pananggalan. Alam niyo po, mga kapatid, sa anumang atake ng kaaway sa atin, our strong defense is no other than the hands of God. Amen? Diyos ang ating kalasag. Diyos ang ating kalakasan, mga minamahal. Kumbaga, sa lahat ng atake po sa atin, Diyos ang po pwede natin panghawakan. And I can say that the reason why sila po'y tuloy-tuloy lang, natapos po nila ang wall, sila po'y nagtagumpay. Why? Because of their strong defense. Mga kapatid, the strength of His defense, it is the hands of God. Ang sabi po niya sa testimony niya, the good hands of God. Yung po yung powerful hands of God. Ito po yung protecting hands of God. Ito po yung providing hands of God. Yan po ang kamay ng Diyos na po pwede nating panghawakan, na po pwede po nating pagtiwalaan, mga minamahal. Kaya tayo nagkukwit Kasi talagang bumibitaw tayo Ang lakas natin, yung alam nating kakampi natin ng Diyos. Amen? Kasama natin ang Panginoon. Kumbaga, if you will consider God as your strong defense, mga kapatid, you can also say, like what the psalmist said in Psalm chapter 16, verse number 8, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Kumbaga sa sinabi ni Paul, if God be for us, who can be against us? Nandyan ang mga Sanballat, nandyan ang mga Tobaya, nandyan ang mga Geshem, nandyan ang mga attackers, nandyan ang mga accusers, nandyan yung mga somebody na gagamitin ng kaaway to put you down and to discourage you. But listen, meron tayong Diyos na kapag tiyak natin na ang ginagawa natin kalooban niya, siya ang kakampi natin, panghawakan natin na walang makakadaig sa atin, walang makakapanagumpay sa atin. And that is actually, diba, what happened to them? Nagtagumpay sila. Why? Because of the strength of His defense. Great lessons from the life of Nehemiah. Mga aral na matututunan natin. Kaya I hope na sa evaluation po natin, kasi pagka nandyan yung crisis, dyan tayo talaga bumibitaw Pagka nakaranas na po tayo ng mga krisis, doon na po tayo nagkakaroon ng justification sa ating magiging pagkukwito, pagtigil. No! Do not cease in spite of crisis. Don't quit. Don't stop. Don't give up. Why? Sapagkat nandiyan ang Panginoon. Amen? So, mga kapatid, the stability of His decision, the sincerity of His devotion, the sharpness of His discernment, and the strength of His defense. Yan po ang napakagandang aral na makikita po natin. Mga kapatid, ang sabi po sa verse number 15, so the wall was finished in the 25th day of month Elul, in 52 days, mga kapatid. Hindi ba napakagandang bagay na makakahamon sa atin ito? Nandiyan na ang mga kung ano-anong atake ng kaaway, nandiyan na ang pagpapahina sa kanila, pero palibasa may kamay ng Diyos na pinangahawakan si Nehemiah. Mga kapatid, sila po ay nagtagumpay. So the wall was finished. Kung huminto, ano po matatapos? Diba? Sa buhay mo ngayon, kung tiyak mo na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, kung hihinto ka, anong mangyayari sa'yo? Kaya para sa akin, ang magandang maging conclusion nito is for us to be consistent. Pag ikaw ay nag-decide ng tama, be consistent. Diba? And be committed. Diba? Be consistent and be committed. Paano po kung matindi talaga laban? Kahit matama tayo Siyempre nakapangihina rin. Kahit ba alam mong tama yung ginagawa mo Paro kung di ka tinitigilan ng mga pagsubok? Paano kung ayaw kang tigilan ng kaaway? Paano kung lagi ka nalang inaatake? Di be confident. Amen? Be confident and be courageous knowing nakakampi natin ng Diyos. Amen? Do not cease in spite of crisis, mga kapatid. Sinasabi ko po sa inyo yan. Yung pong lakas natin ay ang Diyos.
Siya ang depensa po natin. At akin pong nais bigyang pansin sa inyo na kung saan doon sinimulan ni Nehemiah na i-encourage ang mga tao. Ang sabi po niya sa Nehemiah chapter 2 and verse number 18, "Then I told them of the hand of my God, which was good upon me." Gaano na po na sa buhay natin, naranasan natin, napatunayan natin na napakabuti ng kamay ng Panginoon. Ngayon ka pa ba mag-aalinlangan? Bibitaw ka pa ba? Bibigay ka pa ba? Samantalang may kamay na kung saan nandyan upang protektahan ka, may kamay na nandyan upang ikaw ay tugunan sa lahat ng iyong pangangailangan. Sasamahan ka niya. Mga kapatid, be consistent, be committed, and be confident. Of course, sa ating Panginoon. Alam niyo po, napakaganda po ng hamon sa storya po ng buhay ni Nehemiah. Kaya kung may mga pinagdadaanan po tayo, yung may mga puwersa po, na lumalabas na talagang nakakaranas tayo ng krisis, na ang intensyon nito para patigilin po tayo. So sana po maalala nyo po lagi itong mensaheng ito. Do not cease in spite of crisis. Amen? Kasama natin ang Panginoon. So, I hope and I pray na muli tayo napagpala sa mensahe ng ating Panginoon Diyos.